Yan, napakaganda. Oh, yeah. Nanonood po siya ng nag-welding. And maglalagay tayo dito ng simpleng or konting tambayan dyan. Yung magiging tapat ng pool. Ganyan pala yan. May naka-ready na. Linisin na nga lang po. Marami kaming aayos yan nilinisin dito. Pinaharakan na lang po natin ng trapal para hindi na po siya kumalat. Ayan. So, konti na lang po. Malapit na. Excited na rin po sa magiging outcome ng buong bahay. And thank God. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, for this video, ito po ay ang part 3 ng aming house renovation. So, sa mga nag-request po ng part 3 ng house renovation, ito na po yung video na ito. So, ngayon po ay konti na lang and malapit na rin po matapos itong pagpaparenovate po ng aming bahay. Ongoing na po yung ibang mga parte ng bahay na tinatapos. And ito na lamang po dito sa kwarto namin ang hindi pa po nasisimulan. And yan po ay sa susunod kapag halos tapos na po yung ibang parte ng bahay. So, ayun po. Sana po mag-enjoy po kayo sa panonood ng video na ito. Kinakabit na po yung chandelier sa sala. Hindi pa tapos pero ang ganda-ganda na. Nice. Nakakatawa. Ang ganda. Tricolor. Ang ganda. Ganda. Yan, napakaganda. Oh, yeah. Napakaganda po. O, iba. Yan. 3 colors po yan. Ganda. Nanonood po siya ng nag-welding. Napapalating po kasi namin yung bar na bakal ng stainless. Kasi kung may mga kalawang na part po, pinapasok ko ng tubig dito. Kaya kailangan talaga siyang palitan. Para malinis dito at hindi pasukin ng tubig. Palitan na po yung magkabilang side. Ang gitna na lang. Palitan na yung stainless. So, yun po yung parang sala namin dito sa second floor. Bilangan ko na bago ko na rin po yung color ng mga cabinets, mga patungan ng TV or display, naging brown na, same sa baba. Kasi yun po yung mga takip ng cabinet. Sinampay na. Sinampay. Binapping na po itong stainless. So, halos tapos na. Napapansin nyo po, halos makinis at malinis na yung mga edge ng yung mga windolding na part ng stainless. Dati kasi sobrang iitim yan. So, ngayon halos makinis na and makintab. Nice. Yan po yung tatapusin dito sa buong tenants. And, kung napapansin nyo po, yan na po, ginawa na siyang pinto. Dito sa may dining area. And kakabit na rin po nila yung salamin. Nagawa na nila yung framing nito sa pinto. And then, kakabit nila yung salamin. Yung pong in-order na salamin. Ayan po. Kasi, kailangan namin ng mas malaking opening dito sa bahay. Kailangan kasi pag may malalaking gamit, maliit yung single door lang doon sa front, saka dito sa may kusina. Kaya, kailangan ng malaki. Nice. Then ang plano ko nga po dito, si Helios, ililipat na once matapos na yung pag-finish ng color sa bakod. And maglalagay tayo dito ng simpleng or konting tambayan dyan. Yung magiging tapat ng pool. Ito po yung dating salamin. Which is gagamitin ko po ito. Magiging lalagyan ng mga bags or leather bags. Dapat po maganda yung patungan para hindi nasisira agad. Tapos ito po yung papalit. And nasan po yung handle? Yan. Ito po. Aluminum po ito. And ganito po yung magiging handle nito. Aluminum. Yan. Kikinig ka, Helios, Ayan. Kinakabit na po yung salamin. Nilalak na. Ganyan pala yan. May naka-ready na. So, ano na yan? Yan yung sinukat na, no? Tapos kinakat na. Tapos kinakabit na po yan. Ayan. Pasok na. Ayan. Yan po. Kinakabit na ang edge. Tapos, tomorrow po ipo-continue. Isisilan po yan. Siyempre, hindi siya babagsak. Nasisilan. Sinisilant na po yung glass.
dito sa aluminum natin para malak na siya. At matitigasin na po yan para hindi po bumagsak yung salamin at masira. Nice. Perfect. And yung pong cabinet po namin dito sa may kusina ay ginagawa ko po talaga yung puting-puti, halos pantay ng wall. Kasi yung dati po ay parang dirty white para po mas mainis tingnan. Ayan. Ayan po, so far, ganito muna ang itsura ng bahay. Ayan, malinis na po. Ganda na rin tingnan. And bumili po kami ng bagong set of curtains ni Rab. Ayan. Ayan po. Okay naman na siya. And dito, okay na rin. Ganda na po. Linisin na lang po. Marami kaming aayos yan nilinisin dito. So, and also, mapansin nyo po, naikabit na yung glass door. Ayos na po. So, yung magiging daanan na rin po dito. And dito nga po ako nagkaplano ng tambayan dito. So, dyan pwede kayo mag-relax. Dito sa may pool. Tapos maglalagay pa ako dyan ng lights. So, plano ko rin pong paayos na lagyan ng parang falls doon for filter ng pool. At saka para malagyan ng lights. So, may mga ayusin pang pintura doon. And susi para sa lock, syempre. Yan. And papalagyan ko pa po ito ng double lock. Para mas maganda. Yan. Nice. And pinagiba ko na rin po yung dating parang gano'n na harang dito sa may labahan. Ito pong ganyang shape. Kung napapansin ko, naalala niyo po, meron po dyan pa ganyan dati. Pinagiba ko na po. And pina-straight ko na lang din po dito para sa may laundry area since masyadong space consuming po. Nice. And nilipat na po namin dito syempre sa may gilid itong si Helios. So dati naman na po namin nilagay dito si Troy. And yung pong nasa front namin na gate ay si Hecate. Oh. So dyan na po siya. Para malayo po siya sa pool area. Ayan, malayo po siya. Ayan, so konti na lang po, malapit na. Marami na lang din po linisin saka mga ayusin na area throughout nito na mga kailangang ibitak na mga tiles para magtantay po dito. Para po maging hindi bahain kapag naglaban na dito or kapag rainy season. Ayan, madami pong ayusin pa dito. Mga repaint and nagpalagay din po ako ng mga additional na mga outlet para dito ay magpapalagay po tayo ng additional na gripo dito po sa may laundry. Nice. Kasi andito po yung isa para po hindi na hassle sa paglagay nitong mga hose kasi ito ay purposely para sa gardening and para din po sa pool itong gripo dito. Ayan, so ganda na po. So kapag naayos-ayos po dito sa loob ng bahay, pag yung mga projects po na ginagawa po dito sa baba at sa taas, ito po mga for second, ano pa po ito ito po mga paint dito sa labas. Mag-finish coating pa po dito para tapos na dito sa harap at sa gilid. And next pong gagawin ay doon na po sa kwarto po namin ni Rab. Yun na po yung next na ayusin. Then siguro magiging last project po dito sa may pool area. Magiging last project po namin dito para maganda rin, maliwalas dito sa maliwanag din sa gabi. So excited na rin po akong maanuhan ang tambayan dito. Like yung mga plastic rattan or something duyan-duyan. So piniisip ko pa po kanong magiging itsura niyan dyan. So, ayan. And also, kung napansin nyo po, meron po dito mga stain po yung tiles dito kasi nung dati pong garage area ay dito, meron po mga kalawang dito na part. Lalo nang nilagay yung mga gym dito noon. Kaya nagkaroon ng mga stain and nung nilinis, namansyahan yung mga tiles. So, ito po ipalitan na rin and shade of brown na tiles pong ipapalit dito. So, yun nga po pala magiging next nga muna po pala bago ang kwarto. Dito na muna po sa dining. So, ang magiging iba ang tiles dito. So, parang dito sa bahay, ito yung medyo may iba ang dating. Magiging iba ang kulay and everything dito sa dining. Ito po yung iniba naming kulay ni Rab. So, yun po. Excited na rin po sa magiging outcome ng buong bahay. And thank God kasi kahit paano na uunti-unti na po namin itong maayos dito sa house. So, ayan, kung napapansin nyo po, ayos ko rin po dito. Pinagawa ko pong ganito yung dito sa partition na door dito po sa taas ng sala, tsaka sa hallway. Ganyan.
Since para mas magaan siya, so aluminum din na ginamit dito and glass. Kasi yung dati po, 'di ba, parang bakal siyang mabigat, tapos medyo bumagsak na, kaya ang hirap ng mabigat na siyang itulak at hilahin, kaya pinapalitan ko na po siya ng ganito para mas madali. Saka may lock din ito. Ayan po. Kasi ito, i-enclose din po ito. Babalik po yung dating plywood, pero lalagay siya ng bisagra para magkakaroon din siya ng lock dito saka dyan. Para pag magkaroon ng mga repair dito sa pagtagal-tagal nito is i-open na lang ng parang pinto para hindi na siya babaklasin tulad ng ginawa ngayon. Nice. So, para masabilis na lang siya i-open sa mga susunod. Ayan. And also, pinakabit na po natin yung ibang ilaw. Itong mga puti po dito sa taas, sa labas, sa mga terrace. And yung iba po, sa baba po, saka naman po yun kapag na-finish na po yung pintura. Yan po. Ang ganda po at puti para may accent yung color niya, hindi lang dark. Unlike before. Kasi dati po yung ilaw dyan itim eh. Ngayon po, yun na po yung mga puting in-order po natin. Nice. And also, kung papansin nyo po, pinapinturahan ko na rin po dito yung pinto dito sa may taas. Kasi ito pong nandito sa may pinto. Kasi kumupas na po yan. Kaya pinapinturahan po natin ng brown para magmukhang bago na naman. Kasi halos talagang kupas na yung kabilang side. Since siguro dati ay nababasa or naampiyasan kapag umuulan. So, ayan po. Ganyan din po yung pinagawa natin doon sa baba sa may dirty kitchen. Pinapinturahan din po natin ng brown. Ayan, para halos bago ang dating talaga. And also, kung napapansin nyo po, ito po yung dating ilaw na nasa sala. And pinalipat ko po siya dito sa taas para hindi naman sayang itong ilaw na ito kasi maganda pa naman siya. Pinalitan lang talaga yung ilaw sa loob. Kaya pansin nyo, parang naging tube-like na tatluhan na, which is dati spiral na tatlo. Kaso wala pong ganyan dito. Kaya ganyan na lang po yung pinabili ko para kahit paano magamit pa rin siya kasi sayang naman yung ilaw. Nice. And naandun po sa baba yung dating ilaw na naandito, doon sa isang kwarto sa baba. Pakita ko po sa inyo. And ito po yung ilaw na naandun sa dati. So pinaragay ko siya dito sa kwarto dito. And pipili pa lang pa ako ng ilaw para din sa mga kwarto sa taas. Kasi sayang rin naman ito yung maganda pa. Pero hindi ko po kasi siya piniling ilagay sa mga kwarto namin or sa kwarto na nila Rabay if ever pag laki nila kasi baka mabagsakan ng mga plastic rin kasi yan. Ito po kasi para mga plastic na nakasabit na yan. Namumove po yan. So, just in case lang maglindol or what, pwede siyang mag-move kasi or mahulog. Pero hindi naman siya yung glass, hindi naman siya masakit. Pero, prevention na lang. Kaya hindi ko siya nilagay sa kwarto ng may bata. So, ayan po. Nice. So, ayan po. Piniktik na po yung tiles dito sa dining and papalitan na po yan. So, pinaharangan na lang po natin ng trapal para hindi na po siya kumalat doon sa sala. And, ayan po yung kulay ng tile. Magandang kulay. Ayan, so sana po nag-enjoy po kayo sa panonood ng video na ito and excited na rin po kami na matapos na talaga itong pagpaparenovate ng bahay and konting-konti na lang ay matatapos na po ito. Nababasa ko po yung mga comments ninyo and sobrang appreciated ko po ang lahat ng iyon and pasensya na po kung hindi ko po kayo nare-replyan isa-isa pero maraming salamat po sa understanding din po ninyo. So ayun po, maraming salamat po sa patuloy na panonood po sa aking vlogs, sa patuloy po na pagsusuporta and God bless po sa lahat.